Sa pagpapatuloy ng kwento, muli siyang nagtuon ng pansin at nakipag-ugnayan kay Hishiken. Nagpalitan sila ng mensahe at napagkasunduang magkita sa tirahan nito sa Pung District. Pagdating doon, nasalubong ni Wen ang isang batang babae na nakapink na damit, si Hishinshin. Tumawag siya sa bata, ngunit saglit itong nagtataka kung sino siya. Sumunod na dumating si Hishiken, habol ang anak. Matapos ang ilang saglit, napagtanto ni Hishiken kung sino ang kaharap at ipinakilala ito sa kanyang anak bilang guro. Bagaman medyo naiilang, tinanggap ni Hishinshin ang pagkakakilanlan ni Wen bilang magiging guro sa pagpipinta. Inanyayahan silang pumasok ni Hishiken at ipinasyang ipaghanda sila ng hapunan. Samantala, pinili ni Wen na silipin muna ang silid ng mga painting. Doon siya sinundan ni Hishinshin, marahang isinara ang pinto, at sinimulang magpatawa at magbiro ng parang mapang-akit ngunit nagdadalawang isip na kilos. Tahimik lamang si Wen na nakamasid, piniling huwag patulan ang biro ng bata. Naiwan si Hishinshin na nahihiya, ngunit sa isip nito, para bang sinusubukan niyang tuksohin at subukin ang bagong guro. Ngunit mariin at mahinahon ang sagot ni Wen sa sarili, hindi siya aalis, at hindi siya kailanman natutong magpapi. Humigpit ang mukha ni Hishinshin at nagsimulang magplano. Ngunit bago siya makagawa ng galaw, tinawag niya ang kanyang ina. Nang buksan ni Hishikin ang pinto, ipinakita ni Wen ang cellphone na nakabukas sa recording. Nabigla si Shinshin at napilitang magsinungaling na nagugutom lang siya at gusto ng tadyang. Umalis si Shikin dala ang pagtataka at iniwan silang muli. Nakahinga ng maluwag si Shinshin ngunit galit na galit sa pagkakabisto ng kanyang plano. Wala siyang magawa kundi sumunod muna, dahil hawak ni Wen ang ebidensya ng kanyang paninira. Napilitan siyang magpanggap na mabait at masunurin. Ngunit pagkapasok sa banyo, agad niyang tinawagan ang nakatatandang kapatid upang humingi ng tulong. Nagbanta ito na ipapadala ang daan-daang tao upang ipaghiganti siya, bagay na ikinatuwa ni Shinshin sa kanyang imahinasyon. Nang bumalik si Shikin at tinawag ang anak, napilitan si Shinshin na magpaliwanag na totoong nagbanyo lamang siya. Muling ibinalik sa silid at doon nagsimula si Wen na seryosong magturo ng pagpipinta. Sa loob-loob ni Shinshin, sapat na ang pagpapanggap hanggang dumating ang kanyang mga kakampi. Pagkaraan ng kalahating oras, dumating ang oras ng pagkain. Ngunit nagpumilit si Shinshin na lumabas para sa aktwal na pagguhit sa labas. Sa pagpayag ni Wen, nagpunta sila sa parke kung saan biglang sumulpot ang isang grupo ng mga siga. Si Brother Ducky ang nanguna, ipinakilalang siya ang tagapagtanggol ni Shinshin. Nag-umpisa ang mga siga sa pangungutya at pagbabanta kay Wen. Ngunit bago pa magsimula ang gulo, tumunog ang telepono ni Ducky. Galit na galit ang ama nitong si Marasong, na nag-utos na huwag ituloy ang laban at kaagad na ibigay ang telepono kay Wen. Pagkarinig ng pangalan ni Mr. Wu, halos mabaliw si Ducky sa kaba. Sa takot sa ama at sa posisyon ni Wen, agad siyang humingi ng tawad. Isa-isang yumuko at nag-sorry ang lahat ng siga. Tinapos ni Wen ang usapan sa simpleng payo na huwag nang mag-asta bilang mga gangster. Naghiwa-hiwalay sila, ngunit si Shinshin ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Mismong si Brother Ducky ay tinawag si Wen bilang nakatatanda at tumawag pa ng respeto. Nang tatangkang tumakas ni Shinshin, mabilis siyang hinawakan ni Wen. Napilitan siyang mangako na susunod at hindi na muling manggugulo. Walang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon at sumang-ayon. Sa puntong yun, nakatanggap si Wen ng imbitasyon mula kay Boss Ma at ni Mr. Guo upang magtagpo sa isang KTV. Dumating siya at sinalubong ng katahimikan. Isang malakas na sampal at sipa ang ibinigay ni Marasong sa sariling anak bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad kay Wen. Sa harap ni Mr. Guo, ipinahayag niyang hindi niya palalampasin ang kabobohan ng anak at ipapakita ang wastong pamantayan ng kanilang mundo. Sa puntong yun, lalong naging malinaw na si Wen ay hindi simpleng tao kundi isang taong may bigat at galang mula sa pinakamalalaking pangalan sa paligid. Ngumiti si Wen at tiniyak kay Boss Ma na wala itong dapat ipag-alala tungkol sa anak. Agad na nag-abot ng business card si Marasong bilang tanda ng paggalang, at nagpaalam na sila upang iwan ang bisita. Matapos nito, nagtungo si Wen sa hotel na nakasulat sa card. Sa isip niya, tila kakaiba ang imbitasyong yun, lalo na't ito pala'y nakalaan para sa babae ni Ding Ruong na si Jiang Shardy. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Jiang Shardy na agad humanga sa kanyang anyo.
Malumanay siyang inalalayan, inalok na tulungan siyang maghubad ng damit at pinaghanda ng paliligo. Pumasok si Wen sa bathtub upang magbabad habang si Jiangxi ay nakatayo at nanunukso. Habang sinusubuan siyang paliguan, ipinakita ni Wen na alam niya ang tunay na iniisip ng babae, na natuwa ito dahil hindi siya isang matandang manyak kundi isang batang kaakit-akit. Nabigla si Jiangxi sa pagkaalam ni Wen, lalo na nang mabanggit nito ang kawalan niya ng karanasan at ang kahirapang dinanas sa pamilya. Naalala ng babae ang napakalaking utang na iniwan ng kanyang ina, umaabot sa mahigit 800 milyon, at kung paano siya napilitang magtrabaho sa iba't ibang hanap buhay. Sa huli, inalok siya ng mga nagpautang na maglingkod sa isang makapangyarihang tao kapalit ng pagbabayad sa kanilang pagkakautang. Ang pagkikita nila ni Wen ay bahagi ng misyon, ngunit hindi inaasahan ni Jiangxi na ganito kabata at kagalang-galang ang taong haharapin niya. Sa sobrang pagkabalisa, tinangka niyang tuparin ang inaasahan sa kanya, ngunit si Wen ay tila nanunukso lamang at hindi lubusang nanamantala. Kinagabihan, naganap ang inaasahan ni Jiangxi, at kinabukasan, habang nakabalot pa siya sa kumot, nakaramdam ng pagkabigo nang makita niyang aalis na si Wen. Gayunman, ginantihan siya ni Wen ng banayad na haplos at payo na magpahinga, na nag-iwan sa kanya ng pamumula at hindi inaasahang pananabik. Samantala, nagtungo si Wen sa isang mataas na uri ng kapihan kung saan sinalubong siya ni He Shikin. Ipinahayag nito ang kagustuhang ilipat si Shinshin sa Donghai upang mas mapadali ang pagtuturo ni Wen. Ngunit binanggit ni Wen ang pangalan ni Ding Ruong, bagay na ikinagulat ng babae, sapagkat alam niyang hindi dapat nalalaman ng iba ang kanyang nakaraan. Dinala siya ni Wen sa isang marangyang hotel upang doon mag-usap ng pribado. Naguluhan si He Shikin sa kanyang iniisip, at dahil sa pag-aakalang may masamang balak si Wen, siya ay naluha at halos magpakumbaba. Ngunit ipinakita ni Wen na ang lahat ay isang plano lamang upang ipakita kay Ding Ruong na siya mismo ay may hawak na ebidensya laban dito. Ipinaliwanag ni Wen ang mas malawak na balak. Ang pakikipag-alyansa niya kay Li Robang at sa pamilya nito ay magbubunga ng paglalabanan ng pamilya Ding at pamilya Tong. Kung mapapatunayan niyang si Ding Ruong ang may kagagawan sa pagpatay kay Tonggan, tiyak na magkakawatak-watak ang kanilang angkan. At sa oras na yun, kailangan niya si He Shikin at si Shinshin upang maisakatuparan ang plano. Unti-unting bumigay ang babae sa paliwanag ni Wen. Nawala ang takot at nagbigay siya ng pagsang-ayon, ngunit kasabay nito'y may nais din siyang iparating na kondisyon. Sa puntong yun, nagsimula na siyang makipagtagpo ng kasunduan kay Wen, dala ang bagong pag-asa at pangambang magbago ang kanilang kapalaran. Narinig ni Wen ang pagtawa ni He Shikin nang may matapang na pahayag na kailangan nilang bigyan ng sungay si Ding Ruong, at hindi dapat peke kundi totoo. Nabigla si Wen sa tapang at kapusukan ng babae, dahil handa itong gawin yun ng seryoso. Agad namang sumingit si He Shikin at nagpaalala na maaaring lumala ang sitwasyon kung ipipilit ito, lalo na't sa pagdating nila sa Donghai ay kakailanganin ng sapat na rason upang makipagtulungan ng maayos. Matapos ang isang gabing puno ng pagnanasa kasama si He Shikin, maagang umalis si Wen kinabukasan. Habang pinagmamasdan niya itong lumisan, hindi mapigil ni He Shikin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Lalong humigpit ang pagkakaakit niya kay Wen habang tinititigan ang kanyang papalayong likuran. Sa bungad ng hotel, nagpaalam si Wen at ipinaliwanag na may iba pa siyang aasikasuhin. Pinayuhan niyang umuwi muna si He Shikin at mag-impake kasama si Shinshin, dahil kinabukasan ay sabay-sabay silang babalik sa Donghai. Maingat na sumang-ayon si He Shikin, ngunit nananatili sa kanyang isipan ang alaala ng nagdaang gabi. Sa kabilang banda, agad namang iniabot ni Boss Ma ang isang kontrata kay Wen. Ayon dito, ibinibigay niya ang 45% ng kapital ng kanyang entertainment company, kapalit lamang ng halagang isa. Ang tunay na halaga nito ay tinatayang aabot sa 200 milyong yuan, dahilan upang mabigla si Wen. Ipinaliwanag ni Boss Ma na sa mundo ng salapi, nagkakaroon ng mga kaibigan, ngunit kapag nawala ang pera ay nawawala rin ang mga kaibigan at pati na ang samahan. Nagpasalamat siya kay Wen dahil hindi ito tumingin ng mababa sa kanya at tapat na nagpahayag ng kagustuhan na maging kaibigan nito. Sa kalmadong tugon ni Wen, sinabi niyang magkaibigan na sila at wala nang kailangang pormalidad. Dagdag pa niya, sa panahon ng pananatili niya ay parehong siya at si Ding Ruong ang magbabantay sa isa't isa bilang mga kasosyo sa kumpanya. Mula roon ay iminungkahi ang pagkakaroon ng kinatawan.
Naalala ni Wudan si Jiang Shardy at agad niyang iniabot dito ang papeles para sa 45% ng kumpanya ni Boss Ma. Lubhang ikinagulat ni Jiang Shardy ang halaga, dahil ang kabuuang utang lamang ng kanyang pamilya ay 8 hanggang 9 na milyong yuan. Ngunit sa loob lamang ng isang araw kasama si Wen ay nagkaroon siya ng hawak na katumbas ng 100 milyong yuan. Naisip niyang mayroong kakaibang motibo si Boss Ma o kaya'y nakatago sa kontrata ang isang bagay na hindi pa niya alam.